Plus pong kasinungalingan yung sinasabi ni MJ Kiambao Reyes. Anong walang in-endorse na presidential candidate? Di ba pinakandidato niya si Bongo? Kaya lang, hindi kaya ni Bongo. Kaya ang ginawa ni Bongo, mga kababayan, di ba nag-file si Bongo po? Tumambling. Yung mga Rabi DDS, may mga parinig na naman po. May mga pasaring na naman po. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Na mga pasaring ng mga dinawang DDS. O yan po, mga kababayan. Sana daw sa 2024, bawas-bawasan ang insecurities at tubuan naman ng common sense ang mga praning. Yan po ang patama nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos at siyempre sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kasi yung magpinsan po, sila talaga ang totoong magkasangga. Gusto nilang palabasin na na-insecure yung ating administrasyon sa mga Duterte. Bakit naman po ma-insecure? Paano po ma-insecure ang isang leader na nakakuha po ng napakalaking majority votes? 31 million plus. Di ba? Sabi nga natin, yung boto po ni Inday na 32 million plus, yung 31 million doon, mga supporters ng ating Pangulong Bongbong, mga Marcos loyalist, yung excess po na less than 1 million, yun ang mga DDS, kaya nag 32 million plus si Inday. So paano ma-insecure yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa inyo? Mga assuming kayo. Talaga niya, Mr. Maravillas, mga assuming. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang mga sinasabi nito mga rabid DDS, basagin po natin ngayon. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Kahit po saang bansa kayo gustong mag-travel, nagbubuk po kami. Magkakamura po kayo dito sa amin kung dito kayo magpapabook. At saka bills payment for those for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayan po yung aming Colossal Fitness Gym. Ito naman po yung brand nyo Toyota Innova. Dito ako nakasakay ngayon, oh. Di ba? Ang ganda ng aming brand nyo Toyota Innova. Parami yung mga nag-gym sa amin. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. Ito po yung sinasabi ng isang rabid na supporter ni Maudigs at saka ni Inday. Araw-araw po may mga propaganda po sila. Ang sipag po magtahi-tahi ng mga kwento. What? Ito na naman po yung sinasabi nila. Sabi diyan, if PRRD wanted to remain in power, he could have done that more easily before his term ended. And while he was consistently enjoying 91% trust in approval ratings, but see, he did not. Just as he did not also endorse any presidential candidate
All he did is to make sure we have a clean and peaceful election. Plus pong kasinungalingan yung sinasabi ni MJ Kiambao Reyes. Anong walang in-endorse na presidential candidate? Di ba pinakandidato niya si Bongo? Kaya lang, hindi kaya ni Bongo. Kaya ang ginawa ni Bongo, mga kababayan, di ba nag-file si Bongo po? Tumambling. Umatras mga kababayan. At saka, yung sinasabi ninyo na walang plano na to remain in power si Mau Diggs. Di ba kayo mismo yung nagsasabi na mismo si Mau Diggs na baka tumakbo sa pagkasenador? Kaya nga sige ang pasorbi po ni Malutikia. Laging top-notcher si Mau Diggs para ikondisyon yung isipan ng mga mamamayang Pilipino. At yung iba sa mga kasama ninyo, gustong patakbuhin si Mau Diggs sa pagka-congressman para siguradong mananalo. And then, labanan daw si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. O anong tawag mo doon? Kung hindi pagnanasa to remain in power. O diba? So binabalik lang natin yung inyong mga sinasabi. Kasi, lahat po baliktad. Sabi pa niya, if BP Inday wanted to be the president, she could have also easily done that in 2022. Kahit di siya mangampanya, all surveys showed na ang layo na ng lamang niya. Kaso ayaw nga niya, remember? In fact, even as VP, she was very reluctant. Malayo siya doon sa survey nung hindi pa nagpa-file sa pagkapangulo or hindi pa nag-intensyon, hindi pa nag-announce na tatakbo sa pagkapangulo si Bongbong Marcos, si BBM. Pero nang magdesisyon na po si President Bongbong Marcos at si BBM pa lang noon, nag-iba na mga kababayan yung result ng survey. At kung magalitaw si Inday sa pagka-vice presidente, hindi sa pagka-presidente po. Kasi nga po, sinuport siya ng mga Marcos loyalist. So anong nangyari? Marcos loyalist plus DDS. Pero yung kay President Bongbong Marcos, wala mang DDS doon. Lahat lang Marcos loyalist. Pero 31 million plus yung nakuhag boto ng ating Pangulong Bongbong. At saka sabi nga natin, kung naniniwala si Inday na mananalo siya sa pagkapangulo, bakit hindi siya tumakbo? Di ba may run-sararan na movement siya? Ang totoo niyan, nag-gauge niya na hindi siya mananalo. Kaya nakipag-unity team na lang kay President Bongbong Marcos. Yon ang totoo niyan. At yung sinasabi ninyong pagiging reluctant, even to run for BP, wag kami, mga style ninyo yan. Strategy ng mga Duterte. Kesyo ayaw. Pero gustong-gusto pala. Parang yung sabi niya, okay na sa kanya na walang confidential fund. Pero masama yung loob. Diba? Yun ang katotohanan. Basa na namin po ang mga ugali ninyo. Kaya hindi na ninyo mauuto yung mga mamamayang Filipino na mga style ninyo. Paayaw-ayaw pero gustong-gusto pala. Sabi pa niya, ang hirap siguro paniwalaan that unlike most politicians, our dear Rodi and Inday are not power hungry. Kung hindi power hungry po, bakit hindi man lang nila ibigay yung Davao sa iba namang apelyido? Di ba? At ngayon po, mag 2 years pa lang, wala pa ngang accomplishment sa pagka-vice presidente na masasabi at sa pagka-DepEd secretary. Pero pinupost na ninyong tumakbo sa pagkapangulo. Di ba yun ang mga sinasabi ng mga dilawang DDS vloggers? Kaya nga galit na galit kayo ng mga DDS nang tanggalan si Inday ng confidential fund. Kasi naman niya Mr. Maravillas, wala nang magamit in aid of election. Ayun po, mga kababayan, ang totoo niyan. In aid of election po, yung confidential fund, inatunugan po ng mga makabayan black.
At nang madiscover yung 125 million mga kababayan na nilunok for 11 days, ayun, doon na talaga nagdesisyon yung Kongreso na kahit yung mga kaalyado niya, biglang nagbaliktaran. Nasyak po yung mga congressmen. Si Stella Kimbo, akala ko niya 19 days, 11 days pala. Sabi niya dito mga kababayan, they have already done so much for Davao and for our country. Mahal na mahal sila ng mga Pilipino. Wala na silang dapat patunayan pa. Gano'n naman pala o bakit pa mag-intensyon na tumakbo pa sa pagkapangulo ng ating bansa? At bakit ayaw bitawan yung Davao? Di ba papalit-palit lang sa pamilya? Kung hindi yung anak, yung ama. Kung hindi yung ama, yung anak. Ngayon, yung kapatid. Bakit hindi naman pagbigyan yung ibang apelyido tulad po ni Migs Nograles? Ninintriga si Migs Nograles, yung na-interview nating congresswoman na kasama doon sa nag-iimbestiga po sa fake news ng dalawang fake news peddlers ng SMNI. Iniintriga na tatakbo for mayor ng Davao. Sabi ni Migs Nograles, walaan niya ako na plano na ganyan. Ibigay naman ninyo sa ibang apelyido kung hindi kayo power hungry. Diba? Marami na pala kayong nagawa. O pagbigyan din yung iba. Kasi hindi naman lang kayo yung marurunong dito sa ating bansa. Siguro naman po may mga magagaling din sa ating mga mamamayang Filipino at mga taga Davao. Sabi niya dito, kaya sana sa halip na matakot kayo sa kanila o matakot sa inyong mga sariling multo, sa halip na ubusin nyo ang lakas at natitirang resources sa kasisira sa mag-ama, gamitin nyo lang ito para ayusin ang bansa at maibangon rin ang pangalan at digasiya ng mga angka ninyong kinabibilangan o sinusuportahan. Sino naman po ang natakot sa natakot sa inyo? Kayo lang naman yung naniniwala ng ganon. Walang natatakot sa inyo, kaya nga pinapaimbestigahan kayo dahil sa pananakot ng dating Pangulo. Kung natakot sana si Franz Castro, isang babae, isang teacher, hindi na sana yung nagreklamo na nahimik na lang. Ibaliktad nga, doon sa preliminary hearing, yung matapang na leader, siyang hindi nag-attend doon. Pero si Franz Castro, laging present. O, sino ngayon ang natatakot? At sino yung matapang? Latad niya, Mr. Maravillas, baliktad yung mga sinasabi. Baliktad nga po. At sinisiraan daw yung mag-ama. Wala pong naninira sa kanila. Sabi nga natin, kumbaga may mga kwentong kasiraan ang may gawa niyan. Sila man lang po. Bakit si Inday nasira? Dahil sa sobra niyang pagmamahal sa confidential fund. O sino may gawa ng kanyang kasiraan kung hindi siya? Hindi sana siya nasira kung pinanindigan niya yung kanyang sinabi na I will leave it to the wisdom of Congress. Pero ang ginawa niya, nagpalabas pa siya ng statement na ang kontra sa confidential fund, kontra sa kapayapaan. At ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. At saka doon sa nangyari kay Hilo Garci, biglang tinawag niya tambalos-los si Martin Romualdez. Sumaklolo pa nga sa kanya si Super Ate. Pero ganon pa rin mga kababayan, nabilad yung kanyang pagiging childish. Di ba yung mga tumatawag at nagpapalabas ng ganong uri ng mga pananalita, immature po. Tapos kinakamayan siya ni Martin Romualdez doon sa pag-send off yata yun papuntang Amerika sa ating Pangulo. Inisnab niya, hindi daw niya nakita. Sa laking yun ni Martin Romualdez, hindi niya nakita. Di ba pagiging childish yun? Yung pagtantrums niya, pagiging childish sa kanyang mga actions, yun ang sumira sa kanya. Hindi man po kami nagkikwento lang. Di ba? Kung hindi siya nagsalita ng tambalos-los, pwede ba kami na we put words into her mouth?
sasabihin namin na nagsabi siya ng tambalos, tambaloslos na hindi man niya sinabi. Nagsabi siyang tambaloslos. Ito na nga yung paulit-ulit na sinasabi ng mga dilawang DDS vloggers. Yun na yung bansag kay Martin Romualdez. Pero narinig ninyo si Martin Romualdez na nagsalita. Di ba hindi? Si Martin Romualdez po, busy sa kanyang trabaho. And in fact, ngayon, ang tutok niya, yung possible amendment ng ating konstitusyon para umakma po sa bagong Pilipinas. Yung mga, ang tawag dito, economic restrictions. Kailangan na niyang matanggal ito para umusad ng mabilis yung ating bansa. Tapos biglang siniraan na naman po ng mga dilawang DDS na post sa social media. Ito, maganda po itong post ng BBM Nation Builders Movement. Sabi rito, pag binalahura ang Pangulo, freedom of expression. Kapag sumagot ang mga supporters niya, sinisira daw ang unity. Ang gusto lang nila, sila lang yung magsalita ng mga propaganda, paninira, black propaganda laban sa Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Tulad po ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine. Nang imbestigahan dahil po sa fake news, pagsikil na sa freedom of the press, freedom of expression. Talagaan niya ugaling dilawang DDS, Mr. Maravillas. Yung mga dilawan, gano'n ang mga ugali. Gusto na mga dilawan, di ba? Yung panahon ni Cory. Manira lang ng manira. Pag buniltaan sila, galit na galit po. Diktador na yung tawag sa dating Pangulo. But anyway, yun man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.